Kamusta mga kaibigan? Si Lakay Laurulito. Ah, ang content ko sana gagawin ay tungkol sa magkwento tungkol sa politics ngayon dito sa Canada at Amerika. Pero sa nangyayari sa atin napakarami, di ba? Pero makapaghintay 'yon. Alam ko may ibang mga usapan na pwedeng hindi pwedeng mapaghintay, pero may problema yung isa sa mga sakyan namin, yung Buick. At habang kumukuha ako ng may nag-text sa akin, si Juniorita. Hi dad. Okay, nawala na. Kumukuha ako ng mga supplies at mga kailangan sa crappy tires. Ay naisip ko na magbibigay ako ng konting tip. Nasabi ko na ito sa mga una kong videos, pero gagawin ko ulit. This time mas maigsi para naman mahanap ninyo. At may leak, coolant leak ang Buick Encore namin. At hindi siya severe. Ang problema, hindi mahanap yung leak. Na maraming paraan para mahanap yung leak. Merong mga blue light, merong pressure test, merong simple inispray nyo ng tubig na may sabon, or simply just checking it. Makita mo yung drip, kasi minsan yung drip, that doesn't mean kung may puddle, may buong tubig sa isang lugar, or may splash, that doesn't mean nandun kalapit ang leak. It could be traveling, di ba? Ano pa nagdadrive. So titingnan namin yon, and we'll see kung gagawin ko. There's a good chance na yung aking kaibigan ang gagawa dahil napaka busy ko, and plus siya yung may contact sa mga it's just so much thing going on. Pero skip natin lahat yun. Even yung gusto ko pag-usapan, politics nga, some other time na yun. And there'll be more parating na election, di ba? Doon nga pala sa nagsasabi na wag iboto si Trudeau. Mga kaibigan ko, hindi binoboto ang Prime Minister dito sa Canada. At kakaiba rin ang pagboto sa Amerika, hindi katulad sa mga karaniwang naisip niyo tulad ng sa atin. Saka ko na yun sasabihin, or now that I said that, pwede nyo i-check yan online. Maraming hindi nakakaalam na it's good na maging aware yun, lalo sa mga kaibigan kong nakakaboto na, di ba? Eto na, wala nang paghihintay. Konting mga nakuha ko sa crappy tires, at maybe may kapulutan kayo rito na impormasyon, talo pa, at nagdi-DIY kayo sa sakyan at sa kapaligiran. Alright, at ito na siya. Madali na to. Paano ba? Yan yung coolant ko. Umpisa natin sa coolant. Dahil American cars yung may problema. Buick is an American car, at karamihan sa aming kotse American cars, ay ito ang choice naming at ito ang dapat na coolant niya, yung tinatawag na Dexcool. Somewhere there nakalagay Dexcool. Ngayon, paano ang tip? Dalawang klase ang binibili nila. It doesn't have to be Prestone, pero Prestone ang choice ko. Mas madali at mas nakakakuha ko ng kamurahan dito. May not be a lot, pero okay lang yun. Tagal ko itong ginagamit, Prestone. Concentrated to, kung makikita nyo mga kaibigan ko. Wala ako isa wala na yun, naubos. So wala na, nagamit ko na yan dito sa dalawa. And I'll show you kung bakit 2 galon, 1 galon yan ay nagawa kong 2 galon. Dahil ang kinukuha ko lagi ay concentrate. Pag sinabi mong concentrate, puro siya. Alright? Puro siya. Alright? Ngayon kapag puro, hindi mo kailangan ng puro sa iyong kotse, sa mga kotse. Hindi kailangan ng purong coolant. Kailangan mong i-dilute o samahan nyo ng tubig. Hindi basta tubig, kundi deionized water. Oh my, di ako makapagsalita. Alam mo, tingin ko dyan, maraming mga D, tapos NNNN, dahil kailangan ko na. Ganyan pag tumatanda, kailangan mo na ng salamin. Ngayon, yung ang tawag dito na binibili ko sa Costco, sa Costco, sa Shoppers, yung distilled water is I've been using that, wala naman maging problema.
Kasi ito yung sa Shoppers pag bumili kayo ng distilled water, ito yon. Maganda to kasi flexible siya, kaya kahit hindi nyo nagagamit, bumibili ako ng isang dosena nito, minsan 20, nakalagay lang sa unheated garage, at syempre naging yellow yung tubig, di ba? Yung puro lang siyang tubig naging yellow, pero hindi siya nagka-crack dahil flexible ito, tsaka hanggang dito yung tubig kaya pa nag-yellow, nag-expand, pero malambot pa rin. Subok na to, kaya mas preparado ko to kaysa sa mga ganito, although makapal naman to. Ngayon kalahating kukunin ninyo ito, tapos kalahati nito makakabuo kayo ng 1 galon, tapos yung natirang kalahati, di ba, pagsasamahin ninyo at makakakuha kayo ng 1 pang galon. Ganyan kayo makatipid. $25 ito kaya kung bibili kayo ng isa, $25 din, ay 50-50 siya, meaning 50 meron na siyang yung concentrate niya 50 lang, at nilagyan na nila ng sariling tubig. Para sa akin, mas madodoble nyo ang halaga kung concentrate ang bibilihin nyo at kayo na magmi-mix. This is an additional $6 plus 25, so magkano yan? 32. Yun ang halaga nun for this dalawang $32. Nakagawa kayo ng 2 galon. Ngayon kung kukuha kayo ng 50-50 lang, wala kasi ako nun, nakalagay dun ay ready to use, yun na yung 50-50. 1 galon is $25 na, kaya kung gusto yung 2 galon, it cost you $50. Hope that makes sense sa inyo. Now moving on, this is another type of white grease. Ayan, white lithium grease. Itong kailangan ko sa aking mga tools, sa aking mga power tools. Isa lalo ng aking weed whacker na nako-convert sa articulating hedge trimmer pala. And bago ko itong gagamitin, looks like it's very nice. Yung aking ordinaryong white grease ang gamit ko. It works, pero ito I like to try it. Ngayon, ito yung aking matagal at subok na ginagamit, fluid film. This is good, lalo na yung may makalawang kayo sa ilalim ng kotse ninyo, or ayun yung makalawang. It really it prevents rust, inhibitor to, nape-prevent nyo yung rust, kaya na forming, kaya maganda to. Ngayon subok na rin to, katulad ng Crown, pero ito talaga mas potent, mas makapal to, mas long lasting, kasi hindi siya nagdi-drip, unlike yung Crown na oil na unang video ko pinakita. Another form ito, it's expensive, maybe $6, $7 more. $25 yata to kumpara dito. Okay, ito bago to sa akin so I have to try it, kasi pag ganito mahilig ako sa mga ganitong product. Subok na to, fluid film. You can check this, maybe mas mura online, and they sell by a gallon too, or maybe more, kaya tingnan nyo rin. Ito, it's just on sale, kaya kinuha ko. Marami pa ako nito, pero I have a habit of, pag nandoon bumibili ako ng mga ilan nito, kasi hindi mo alam kung kailan siya tataas ang presyo, at it's good to have great supplies dahil napakaraming sakyan. Check that out, okay? Lalo na ito, MMO ang tawag ko dito. Napag nagsasama ko yan kasama ng stable na fuel preserver. Yung 3 sangkap na yun, ang tawag ko ay Lenny's Cocktail. Check it online, Lenny's Cocktail sa YouTube. Meron ako noon years ago, I don't know kung kailan, couple of years ago or so, naggawa ko noon, and hindi ko idea yun, and I gave credit to the guy, and hanggang ngayon nagwo-work pa rin yan. It works wonders sa mga small engines. Ito, gumawa ko ng sifter, nilagay ko on is a short video, lalagay ko itong tangkay. Ito naman para sa sira na yung lock ng garahe, kaya thought bibili ako. Meron ako ito, I couldn't find it dahil I don't know kung nasaan, it's been years na, kaya we'll see kung magkakasya ito. Kung hindi, hanapin kinawawala. Tapos hindi ito yung brand kong pili, pero since nandun ako sa Crappy Tire for $32, it's just a smoke detector para sa kusina. We don't really need the carbon monoxide at gas detector at propane na yung gas, yung detector dun sa kusina.
kasi hindi naman talaga kailangan. At saka sa mga hallways namin meron kami nun, kaya this will do. Alright, $32, that's good. Change it every 10 years ha, lagyan nyo ng date para ika-10 taon palitan nyo, kahit magaling pa, gumagana, palitan ninyo yung inyong device, yung unit, yung smoke detector ninyo. May mga limit to, mga detectors nila, mga pag-gas, carbon monoxide, or smoke alarms. Just change it sa rekomendadong sinasabi sa manual or sa batas ng inyong munisipyo or town. Alright, yun lang. At kaibigan, baka nakuha ko to ng under 10 minutes. Sana yung maganda ang inyong summer so far. At collect more memories, collect more memories. At magkikita-kita muli tayo dito sa mundo ng internet. You know what I mean. Check it out, the garden, beautiful, huh? Kaibigan, padayon.